Bakit ba noon pa nagkikim-kim ng galit itong nanay ni Francine kay Andrea Brillantes? Kasi nga Mag-guess talaga, lakas maka-PBB team. Seth, Andrea, kayo lang naman may problema. Ba't niyo pa dinamay si Francine? Di ba yung Aldab nga, di pa rin nila matanggap na may jowa na si Maine. May sarili ka namang karir, Richie Rivero. Sumausaw ka pa dyan. Hindi magtatagal si na Richie at si Andrea. Namayapan na itong si Rico yan, bakit ginagamit pa para sa kanyang pangangampanya? For delikadesa, dapat hindi na yung binanggit pa yun ni Claudine. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Hindi ka pa sinumaloy! At ito naman po si Papa Austin OGTS ng pangaba, ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay! Chika mo na! Dali! Ayan, Diyos ko po. Nakakaloka si Mana Santa na na. Oo, pero mainit pa rin pinag-uusapan. Parang walang holy dito sa mga issues sa showbiz. Una na dyan, yung nagsalita na ang nanay ni Francine Diaz. Ay, bakit po dito, Oji? Pipigaw yung dati. Diyosak, naano mo na yun dati eh. Pero na timing. Oo. Dahil, syempre, parang napikon na yung nanay, di ba? Yes. Parang, bakit kayo lang ang bakit kayo lang ina-absolve nyo lang ang sarili ninyo? Parang may kasalanan anak niya. Ano sinabi ng nanay? Ayun nga na, yung habang sinabi ng nanay na nanggigigilan siya, pero puro pagbabanta na naku, huwag nihintayin ako yung magsalita. Eme-eme, chuchu, blight hatch, eme-eme, ganer. So parang feeling ni nanay, nagagamit yung anak niya. So alam mo, all along pala, talagang merong hidwaan itong dalawang young stars, no? Oo, parang hindi talaga maaalis yan, na parang teleserye din. Na kontrabida, tsaka yung bida, parang gano'n. Kaya, Diyos ko, bakit ba noon pa nagkikim-kim ng galit itong nanay ni Francine kay Blight o kay Andrea Brillantes? Kasi nga daw parang feeling pinapalabas na yung anak niya may kasalanan. Pero ito na, may kasalanan saan? May kasalanan kay Blight na hindi natin alam kung ano nga ba yung kasalanan niya. Diba? Kaya nga ayaw pa rin magsalita, nagigigil lang yung nanay. Pero today, nako, meron na namang hindi nakatiis. Yung kapatid naman ni Francine Diaz, nagsalita na. Ay, Pepe din dati? Bakit nila naging mga natutong magsalita? Alam mo yung kapatid niya, 2 years old na, nagsalita na, charot. Ewan ko sa'yo. Mama, Papa. Tapos ano sinabi naman ng kapatid? Eto nga na, pinost! Nasusulat, Basay. Hello! I just want to clear some things in behalf of Francine and some issues that has been circulating for quite some time now. This has been stressing me out as an ate of Chin, and I can, or we can no longer stay silent kasi we tried hard to stay silent for peace. Kaso, ang hirap ma-maintain with such environment. Kasi either we speak up or not. Laging dawit ang name ng kapatid ko. Firstly, we are happy for the new couple. They are happy and labas si Francine sa relationship nila. I understand the most fans are asking Blight for an apology kay Francine publicly. Blight already apologized privately months ago when a certain issue na nangyari. Again, sometimes madadala tayo ng emosyon and we do things rashly, and for that, naiintindihan ko siya. Second, is about the rumor na panunugod sa dressing room. The panunugod is not true. That's not what exactly happened. What happened was a misunderstanding. B felt that Chin was disrespecting their love team when Chin posted an IG story picture with the glam team and Seth. She called my sister and was very upset about it. As an ate, there was nothing wrong with that picture and I hated lang how she reacted about it. They were friends after all. So ito nga, Nay, di ba, yung sinabi, nakarating sa atin na tinawagan si Francine, tapos nasa labas lang ng dressing room si Blight, parang hinihintay si Seth na lumabas. So walang suburan, pero may puntahan na naganap. Diba? So walang suburan.
Okay. That's the reason why Seth came to visit us and apologize in person for what happened. Yan yung may picture. Yung may picture sa bahay, Okay. diba? Siyempre, may kasamang picturean and all. That's when the other issue started ulit. Yun, so nagka-issue na naman dahil sa picture na yun. Francine has been called a lot of names when wala namang masama sa picture na yun. Very wholesome with the family pa nga. Masakit sa akin na makabasa na masasamang salita against sa kapatid ko na wala namang ginawang masama. At mas lalong hindi siya malandi at hindi siya ahas gaya ng sabi ng iba. Wala siyang inagaw. Sino may inagaw? Ay, sabi nga kasi nung iba, inagaw daw ni Francine si Seth kay Blythe, di ba? Okay. Yun. Chin chose to stay silent nor confirmed any of the rumors for the sake na rin ng peace and friendship na meron sila noon. For me, ang unfair lang para sa kapatid ko to be bullied and called names and still think of the other person when she's being wrong. I was hoping nandun for Blythe sana and Seth to clear it for Chin when they went live, but they saved themselves. Ayun. Yun yung inabsuelto yung mga sarili, pero hindi inabsuelto wala man lang nagtanggol o nagdepensa. Oo. Lastly, I'm saying this because both sides has cleared up their names and half-truths lang ang nasabi. We are all moving forward with the past issue and I hope kayo rin. Yun yung sabi ng ate. Ang dami niya rin pasabog, no? Diba? Parang tatalunin niya yung mga issues sa politics. Ha? Nakaloka. Diba? Magets talaga, lakas maka-PBB teams. Diba? So parang, to sum it up, Nay, parang, diba, ang issue ng company Francine, wow, nag-live kayo, hindi nyo man lang sinalba yung wala namang kinalaman sa inyong dalawa. Diba? Kayo may problema. Yun din yung itong nanay ni Francine. Oo, parang sa side ng nanay, Seth, Andrea, kayo lang naman may problema. Ba't nyo pa dinamay si Francine? Sabi ng nanay. Oo, parang ganun. So, sana matapos na yan, lalo na't may love life na si Andrea. At magkaibigan din naman si Seth at si Francine. Ganon din naman si Andrea at si Seth. Yes. Pero alam natin naging magjowa sila, di ba? Yes, di ba? Inamin na. October sila nag-split. Yes. So, ibig sabihin, naka-move on na itong si Andrea at ang puso niya ngayon ay pinanana ng sibat ni Cupido. Akala ko ng sibat ni Richie. Sabi ko na. Ako na naman mababa. Bakit? Si Cupido may sibat o si Richie din, di ba? Di ba? Na-unbullseye niya eh. Di ba? Na 3 points niya yung puso ni ni Andrea. Pero ngayon, ang tanong ng marami, paano na ngayon ang love team? Ni Andrea at saka ni Seth? Tuloy pa rin kaya to? Wala nang maniniwala pagka ganon. Kasi, syempre, hindi natin pwedeng lokohin ang sarili natin. Alam mo naman pag love team, di ba? Medyo possessive yung mga karamihan sa mga fans na ang gusto nila ay itong love team na to magkatuluyan sa tunay na buhay. Paano pa mangyayari yon? Pwedeng magkatrabaho na lang kami pero hindi pa rin kayang dayain ng mga fans ang kanilang sarili na may jowa na si Andrea. So parang tatabangan na rin sila sa Seth Drea. Diba? Ako, sa tagal ko rin dito, ang mga fans talaga, possessive yan. Diba yung Aldab nga? Hindi pa rin nila matanggap na may jowa na si Maine. Kaya, titira nila lagi si Arjo. Tanggap na rin naman ni Alden yun, diba? Yes. Yung mga fans talaga, hindi matanggap. So, ganito rin dito. Pwedeng yung mga fans ng Seth Drea ay magalit kay Richie. I-bash si Richie. Pwede rin naman yung mga fans ni Richie ipagtanggol siya at isuggest nila na ayan na damay ka patuloy sa sa love team nila. May sarili ka namang career, Richie Rivero. Sumausaw ka pa dyan. Yan ang sasabihin nila. Nakakaloka, di ba? Ang tagal natin pinag-uusapan ito. Teka lang, Nay. Kung wala na pag-asa yung Seth Drea, paano na kaya ngayon ang Francette? Well, depende naman yung Francette na yan kung bihon yan o kanton. Ha? Sige.
Sorry. Francet. Sorry. Anyway, Diyos ko. Tama na yan, ha? Napapagod na kami pag-research. Kung sino-sino na nakausap namin. Para mabigyan linaw talaga to dahil kami din naguguluhan na. Oo, nakakaloka. Pero na sa tingin mo, magtatagal ba itong si Richie Rivero at saka si Andrea Brillantes? Alam mo, ang pangit naman kung e-epal tayo dyan na sasabihin natin, hindi magtatagal si na Richie at si Andrea. So sa tingin mo magtatagal? Alam mo, mas maganda na nag-hope tayo at pinagpipray natin na sila na hanggang ending. Yun naman yun. Pero syempre, yung mga ganyan mga bata-bata pa, kadalasan dito sa showbiz, hindi yan nagtatagal ng mahabang-mahaba. Oo. Pag tumagal ang relasyon nila ng 7 years, ayan, nalampasan na nila ang pagsubok. Diba? Kaya hintayin natin, baka malay mo sila rin ikasal. Kaya wag nating pangunahan. Diba, Josa? Yes. Nakarelate ka din? Oo naman, Tito Orgy. In what way? Yung mga away-away ni Francine at saka ni Andrea na iyan, parang mga away bata lang naman iyan. Bata pa rin naman kasi sila. Hindi naman sila mga senior citizen. 18 pa lang, Oo, yung mga tulad niya, mga nakialam na, mga pamilya, mga kapatid, ina, o para protektahan ang kanilang anak. Ganyan din na nangyari sa akin nung bata ako. Naglalaro kami ng mga kalaro ko sa may kanto. Diyos ko po, ako'y nasiko. Nasiko? Anong nangyari sa'yo? Di tumugo ang muso ko. Ang masama na rin, pinagtatawanan pa ako ng mga kalaro ko. Oh my God. Hindi ako iyak ng iyak. Umuwi ako sa aming bahay. Nakita ko ng tatay ko na ako'y pumapala ako ng iyak. Ngal. At napansin pa na nadugo aking uso. Ang sabi sa akin ano yan? Sino gumawa niya sa iyo? Yung isang kalaro ko. Nasiko ako. Ang sakit. Tapos ako'y pinagtatawanan pa. Galit na galit ang tatay. Lumabas. Ay, ako'y sumunod naman. Paglabas namin ng kanto, ang tatay nag-humirintado na. Nasaan? Nasaan diyan? Nasaan ang kalaro mo? Ituro mo. Tatay, huwag na nga. Tama na. Nasaan? Nasaan diyan? Nasaan? May lalaking umimik, malaki ang katawan, napagkatangkatangkad, mukhang mataon. Sabi ng maton ay bakit? Bakit mo hinahanap, ha? Ay hindi! Pagsasabihan ko, alam mo kayo, ay kung hindi mo kaya disiplinahin, ako magdidisiplina. Ilabas mo ngayon! Nasaan ang iyong anak? Tingnan mo ang ginawa sa aking anak! Dugo ang muso! Ilabas mo! Nang tayo magkaintindihan, pagsasabihan ko kung hindi mo mapangaralan. Ako kay tatay, tama na ho! Tama na! Ay hindi pwede! Dapat mapagsabihan ang anak niyan! Tatay, tama na nga! Tayo umuwi na! Tatay, tama na! Ay bakit mo lang ako pinipigilan, ha? Bakit? Ay siya ko ang kalaro ko! Tayo na ko umuwi! Nung makita ng tatay ang natuloy, sige ba ang kalaro mo? Sinasabi ko na sa'yo! Huwag ka mo! Kasi hindi mo nililino sa tatay mo. At least naramdaman ko na mahal ako. Para yung mga pamilya ni Francine, pinagtanggol. Ay, nako. Speaking of gamitan, nako, ito yung bagong issue ng binabato ngayon kay Claudine Barreto. Na ano? Kasi nga daw, namayapan na itong si Rico yan, bakit ginagamit pa para sa kanyang pangangampanya? Yun ang masaklap na katotohanan. Na nababasa natin yung mga comments kay Claudine Barreto na bakit daw ganun si Claudine. Hindi na lang igalang o patahimikin ang kaluluwa ni Rico yan. Bakit daw kailangan banggitin si Rico yan? O para lang daw ba iparamdam sa publiko kung gaano kalalim ang pagkakakilala niya, ang pagmamahal niya kay Rico yan. Kaya meron siyang quote na, wait, basa? ako naman. Sinabi yun? Ano naman? Sabi ni Claudine, Rico yan is a true-blooded Marcos supporter and admires BBM. Also a supporter of President Duterte when we met all in person in Davao. Na ito ay sinagot naman ni Noel Ferrer. Si Noel Ferrer ay film producer at writer din. So, fact check, sabi niya,
I was with Rico Yan at the EDSA People Power Anniversary that celebrated the overthrowing of a dictator plus his family and cronies. Let us not use his memory in vain or for personal gains. So anong personal gains? Yun nga, yun sa kampanya na para lang manalo, para lang umingay ang kandidatura at mapag-usapan, kailangan gumamit ng namayapa na. Ayun na, ba't naman kailangan pa kasi? Oo, nako, Diyos ko. Alam mo, dapat talaga hindi na binanggit pa ito ni Claudine para lang patutuhanan ang kanyang stand, ang kanyang choice. Ako, feeling ko lang, Loy, dapat for delikadesa, dapat hindi na yung binanggit pa yun ni Claudine. Oo. Kasi parang makukuha ba natin ang panig ni Rico Yan sa isyong ito? Para itanong natin kay Rico Yan, through medium, Rico, totoo ba yung sinasabi ni Claudine? Ha? Di ba? Porque hindi na natin makakausap si Rico Yan. Di ba? Iko-quote natin yung isang namayapa na hindi natin alam kung sinabi ba niya at yun talaga ang katotohanan. Diba? Nay, di ba kaka-celebrate lang ng 20th death anniversary ni Rico Yan? Oo, nung March 29. Bakit naman after 20 years hanggang ngayon, binabanggit pa rin ni Claudine Barreto si Rico? Alam mo, every time dinadalaw ni Claudine si Rico Yan sa puntod nito, yun, lagi yan, ina-IG story yan ni Claudine. Diba? There was a time, pati sulat ni Rico Yan sa kanya, ay pinost niya na pinagdudahan pa ng iba kung sulat kamay ba talaga ni Rico Yan yun or sulat lang ng iba. So imaginein mo, every time nagpo-post si Claudine, pinagdududahan ng mga tao. Bakit ba siya pinagdududahan? Ayun na nga, Loy. Ako'y 35 anyos na rito sa industriya. Siyempre, somehow, meron na rin akong alam at kaalaman tungkol kay Claudine. Siyempre, may mga issues si Claudine na kinasasangkutan na pag nagsasabi siya ng kanyang stand, ng kanyang panig, tapos yung kaaway niya o yung kabanggaan niya sa issue, iba naman ang sinasabi na madalas nangyayari na hindi raw totoo yung sinasabi ni Claudine. So, diba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa industriya natin, hindi lang mga taga-media ang dapat magkaroon ng credibility. Dapat may credibility rin ang mga artista. Katulad niyan, si Claudine, ang dami niya na rin issue dati ng na gumigewang yung kanyang credibility. Diba? Ay hindi na tuloy alam ng mga tao, pag nagsalita si Claudine, totoo na ba yan? Baka pa rin niya, etcheserang palaka pa din niya. May mga ganyan na. Pero kung kilala ka ng mga tao na nagsasabi ka ng totoo, na nagsusorry ka rin, na umaamin ka rin sa kasalanan mo, diba? Nagkakaroon ka ng credibility sa kanila kasi, si Claudine, pag si Claudine nagsalita, naniniwala ko kasi. Bakit? Kasi pag mali siya sa issue, sinasabi niya mali siya. Si Claudine, lagi siyang yung nasa depensa palagi. Oo. Na parang hindi na siya nagkakamali. Hindi naman? Oo. Kaya itong kay Rico Yan, maling-mali talaga yung yung ginawa ni Claudine. Sana hindi niya na ginamit si Rico Yan. Just to make us feel na, super love pa rin niya si Rico. Kung gusto niyang sabihin mahal niya si Rico Yan, di sabihin niya mahal niya si Rico Yan. Pero para isama pa sa kanyang politika, wag. At saka na parang appropriate din sabihin na patahimikin na natin yung namayapa na. Oo. Diba, no? Diba? Oo nga, kung love mo talaga, patahimikin nyo na po. Huwag nyo nang idamay. Mas maganda kasi mga naririnig natin hindi masyadong bumababa si Claudine sa Olongapo. Mas maganda bumaba na si Claudine. Mag house to house na siya. Huwag nang daanin sa ganito. Kasi importante pa rin maramdaman ang presensya niya, yung physical presence niya ng mga tao sa Olongapo para siya'y manalo.
Diba? Tama naman. Naku, nakaka-relate naman ako dyan kay Claudine. Diyos ko, ganyan-ganyan din ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko. Na wala akong kredibilidad. Bakit? Sa aking boyfriend. Bakit? Namatay. Namatay yung boyfriend mo? Oo. Iyak ako ng iyak. Tapos sabi naman ng mga kapitbahay ko, naku, iyak ng iyak samantala nung sila pa. Lagi din naman awayan ng awayan. Kaya ito na nga. Nung nasa libingan na kami, nung unti-unti nang ibinababa ang kanyang kabao, iyak ako ng iyak. Masakit ng dibdib ko. Abay, sino pa ka naman ang magmamahal sa akin? Siya din lang naman. Kaya ako iyak ng iyak. Sabi ko, Diyos ko pa, Panginoon. Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Isang dinami-dami naman ang iba diyan. Sino pa? Sino na nagmamahal sa akin? Sino pa nahalik sa akin? Bakit ikaw pa? Maraming dahilan para ako'y mabuhay pa. Nasama na ako sa iyo. Nasama na. Yung mga kapitbahay namin talaga ako ginagabi sa likod. Ang mga inay, ang tatay. Kinakalma ka. Sasama na! Sasama na ako! Sasama na ako! Ang dami pa napigil sa akin. Tama na naman, Diyos! Ang pahingin mahulog iyak ka! Wala na kwenta ang buhay ka! Sasama na ako! Sasama na ako! Ang mga tatay, Diyos ko talaga rin. Tama na, ikay, pumarti ka na. Umalis ka na diyan. Hindi! Sasama na ako! Baka nabalik kita! Sasama na ako! Sasama na ako! Sino tumulong sa akin? Kaya ako din eh! Sino? Baka malagyan kayo! Kung may tumulong sa akin, napakawamalang iyan! Payak sa ginagawa ng mga inay eh! Sabi ng tatay, ikaw ay kulit na kulit pa! Sama diyan, dyan ka na! Ako kinatay ko niya ako ni Dinay! Ganun ho talaga, kapag namamatayan ka, minsan hindi mo alam kung ano yung lalabas sa inyong bibig, kung ano mga naiisip mo, talagang wala na talaga. Kaya alam ko naman. Pero pwede ka pa namin ihabol. Nakamove on na ako. Ako nakamove on na. Hindi mo maabutan yung kuya mo magiging bukal ng District 1 ng Batangas. Si Jutsuaya. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Nakapagita po namin kayo subscribers. Sana po mag-subscribe po kayo by clicking the subscribe button dyan po sa baba. At kung naibigay niyo po ang ating episode ngayon, huwag niyo po kalimutan mag-comment below, i-click ang like button, at huwag po kalimutan i-click ang notification bell. Pag tindig niyan kayo unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana po mag-subscribe po kayo. May channel din po si Mama Loy. Ang pangalan niyan is Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Naku, nandiyan naman po ang aking bagong vlog post tungkol din sa bakasyon namin sa Palawan, Coron, di ba? Sa Sky Lodge Resort. Sa Sky Lodge Resort, di ba? At nagkita-kita kami dyan ng Bex Battalion, di ba? Ikaw naman, Chausan. Siyempre, araw-araw may vlog din po ako para lagi kayong goodbye. Kaya naman lagi kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, sa aking TikTok. Ayan. Para laging masaya. Correct. At syempre pa ang aking one-on-one interview with Herbert Bautista. Yes. Aba, ang taray. Diba? Ang daming views. Wow. Ang daming pumake up. Maraming salamat sa inyo, ha? Thank you po. Yung mga hindi pa nakakapanood, ayan, punta po kayo sa OGDS Inspires. Yes. Ayan. At syempre, ito po ulit yung lingkod. Papa Osin OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Chika mo na! Dali! Kaloka to si Diyos. May maituloy ko lang yung kwento kanina. Nung sinukat na tatay yung kaaway. Oo. Di naglalakad na kami sa kanto. Na ako pinagpapalo pa rin ang tatay. Nagalit na galit sa akin.
Buti na lahat nadatnan kami ng inay. Ang sabi ng inay, ay ano yung nangyayari yan? Anong kagulo niyan? Bakit pa naman pinagpapalo si Diyos, ha? Sumagot naman ang tatay. Aba, di naman mo nang ginawa. Nakipag-aaway sa kanto. Yan, di naman puto. Sabi naman ng inay, ano mo naman ginawa mo? Pinuntahan mo yung kaaway? Nakipaglaban ka? Inawat mo? Ang sabi ng tatay hindi, sinugod ko, pinagsabihin ko, pinangaralan ko. Bunti ko na nga sapakin yung lalaki. Tay, yung totoo. Ayun, pinagpalo na naman ako. Aba, sabi pa sa akin nasusunod lumaban ka. Lumaban ka, bakla. Lumaban ka, hindi ko rin pinapayaw. Lumaban ka, hindi pinasastan. Bakla, kailangan na bumisay. Tatay mo, tunay na lalaki, ha? Pipili ka kasi ng kalaban. Sabi Ewan ko sa'yo. Hindi dyan alam. Hindi dyan. No!